Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang isa sa sinasabing dahilan ng paglubog daw ng Titanic ay ang kawalan nila ng magagamit na binoculars? Itong si David Blair na isang second officer sa barko ay inalis sa kanyang posisyon o tinanggal sa Titanic last minute bago ito pumalaot. Ang mga nakakataas sa kanya ay ipinalit ang nagngangalang Henry Wilde na isa ring officer at mas maraming karanasan kay David Blair pagdating sa mga malalaking ocean liners. At dahil nga last minute ang naging palitan, naging mabilis ang mga desisyon at pangyayari, ay sinasabing nakalimutan daw nitong si David Blair na ibilin o ibigay ang hawak niyang susi. Isang susi na napakahalaga sa barkong Titanic. Makalipas ang mga taon, matapos ngang lumubog ang Titanic, ay natuklasan niya na ang susing hawak-hawak nitong si David Blair ay ang susi ng locker kung saan nakalagay ang mga binoculars. Ang mga binoculars na ito ay madalas na ginagamit sa barko para tignan ng paligid. Dahil sa panahon ngayon na hindi pa naman naiimbento ang sonar. At delikado nga naman kung hindi mo alam na meron ka na palang babanggaan. Kaya naman napakahirap talaga sa mga barko ng panahong iyon na pumalaot ng walang gamit na binoculars. At dahil sinasabing wala raw mga binoculars ang mga crew ng Titanic, ay hindi nga raw nila nakita ang papalapit na panganib. Ito'y walang iba kundi ang napakalaking iceberg. At nang makita man nila ito ay huli na raw. Ayon sa isang nakaligtas sa trahedya, kung meron nga lang daw silang nagamit na binoculars na mga sandaling iyon, ay hindi sana mangyayari ang paglubog ng Titanic. At sa paglipas ng mga panahon, sa totoo lang, ay wala namang masyadong nakakaalam ng mga pangyayaring ito. Hanggang sa ang sinasabing susi ay maisalang sa isang auction, 75 taon na matapos ang trahedya. Ayon kay David Blair, ay itinago raw talaga niya ang nasabing susi at ipinamana ito sa kanyang anak. Ewan ko lang pero parang hindi yata magandang itabi ang bagay na iyon. Dahil nga iyon ang dahilan kung bakit maraming napahamak. Nang mapasakamay naman ito ng anak nitong si Blair at ayon naman sa kanya, ay ibinigay naman daw niya ito sa British and International Seamen's Society. At sa paglipas nga ng mga panahon, may mga nagsasabing hindi naman ito totoo na susi talaga ng mga binoculars ang naging pag-aari nga nitong si David Blair. Bagkos ito raw ay susi ng mga telepono. Hanggang bawian na nga ng buhay itong si David Blair noong 1995. At sa pagkakataong iyon ay naging misteryoso pa rin naman kung totoo raw ba ang kanyang claim na ang susi niyang hawak niya ay ang maaari sanang naging dahilan para hindi lumubog ang barkong Titanic. Alam mo ba na kung ang pag-uusapan ay ang pinakamalaking lawa sa buong solar system ay wala ito sa ating mundo, pagkos ito ay matatagpuan sa isang buwan ng planetang Saturn, ang buwan na Titan. Noong 2007, ang Cassini-Huygens Space Probe ay may mga nakuha ng larawan sa bahaging North Pole ng Titan Moon, kung saan ay laking gulat ng mga astronomers sa tumambad sa kanila. Ang 388,500 square kilometers o 150,000 square miles na lawa na sinasabing mas malaki pa sa Caspian Sea, ang pinakamalaking lawa sa ating mundo. Dahil ang Caspian Sea ay meron lamang sukat na 370,000 square kilometers o 143,244 square miles. Ang nasabing lawa ay pinangalan sa isang legendary sea monster na Kraken Mare. Pero bagaman ito ay lawa, ay hindi naman tubig ang nandito. Bagkos ay hydrocarbons. Specifically ay mga methane at ethane. At dahil nga sa pagkakadiskubre nito, ay maraming mga nag-isip na baka meron daw buhay dito. Dahil nga merong liquid. Pero syempre hindi naman tubig yun Kaya hindi mo rin masabing baka panamnan ito ng buhay. At kaya rin naman naiisip ng mga tao na baka daw may buhay dito. Dahil ito lamang daw ang sinasabing buwan sa buong solar system na merong atmosphere. Pero sa patuloy naman na pag-aaral ng mga scientists, ay naisip din nilang malabo talagang magkaroon ng buhay sa lugar. Ito ay dahil sobrang lamig dito na halos negative 180 degrees Celsius na talaga namang magiging solid na parang bato kung magkakaroon nga ng tubig dito. Sinasabing ang Kraken Mare ay konektado rin daw sa isang dagat
ng Titan. Kung imaginein natin, no, merong dagat at merong lawa. Pero lawa ito at dagat ng methane at ethane. Para nakakatakot yatang maligo dito. At ano kaya ang itsura nito kapag nilapitan? Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang ginagawang pag-aaral sa nasabing lawa. At ang kasi ni Huygens probe na ginagamit dito, kung saan kumukuha nga ito ng mga litrato at impormasyon na sobrang napakahalaga talaga ang space probe para mapag-aralan niya ang Saturn. Alam mo ba na kung ang pag-uusapan ay ang talagang kauna-unahang nakaimbento o nakagawa ng isang light bulb? Hindi ito si Thomas Edison. Bagkus ay itong si Joseph Swan. Bagaman kasi napakadami o daan-daan ang naimbento nitong si Thomas Edison at hindi matatawaran ang kanyang pagiging inventor, ay nagkaroon din siya ng mga issue patungkol sa pangungopya ng mga patent. At bagaman marami nga siyang naimbento na sinasabing siya daw talaga ang nauna, ay hindi raw may sasama rito ang light bulb o ang incandescent bulb. Sa kabila ng karamihang mga tao ay ang pagkakaalam ay siya talaga ang nakaimbento nito. Pag nagtanong ka nga sa mga bata kung sino nakaimbento ng light bulb, malamang isasagot nila ay si Thomas Edison talaga. Sinasabing may una talagang gumawa ng isang light bulb ay noong 1802 pa, kung saan 77 years ago pa bago na imbento ang version nitong si Thomas Edison. Ang inventor nito ay isang English chemist na si Humphrey Davy. Sinasabing lumikha siya ng isang ilaw na ginagamitan din ng kuryente. Kaya nga lang ay parang pinabayaan niya lang ito o parang hindi niya pinursu. Kaya naman nung panahon ngayon ay nananatiling kandila at mga oil lamp lamang ang ginagamit. Hanggang noong 1845, ang American inventor naman na si J.W. Starr ay dinevelop naman ng isang light bulb gamit naman ng vacuum bulb at isang carbon filament na masabing medyo hawig na ng bersyon nitong si Thomas Edison. Kaya nga lang ay maagang binawian ng buhay itong si Starr sa edad lamang na 25. Kaya naman halos di niya na rin ituloy ang ginagawa niya. At ang sinasabing nagtuloy nito at ang gumawa ng patent talaga ay itong si Joseph Wilson Swan, kung saan ang light bulb niya ito ay carbonized din at medyo tumatagal ang liwanag dahil hindi agad napuputol ang filament. Kaya nga lang kung pag-uusapan ay pagiging praktikal ay hindi pa rin ito uubra dahil mabilis pa rin itong namamatay o napupundi. Dito na nga papasok sa eksena itong si Thomas Edison. Matapos ngang mabuo nitong si Joseph Swan ang kanyang bumbilya, eto't sinisimulan pa lang na i-develop nitong si Thomas Edison ang kanyang bersyon. Kaya naman marami kagad nagsasabi na dito pa lang ay talagang kinokopya niya na. Pero ang nagawa nitong si Thomas Edison ay kakaiba, bagaman ito ay carbonized din. Dahil sa dami ng kanyang ginawang mga trials o mga testing, ay nakuha niyang pinakatamang filament na maaaring gamitin dito. Kung saan dito ay tumagal na nga ang buhay ng nasabing mga ilaw na nilikha niya. At natalbugan syempre ang nilikha nitong si Swan. Kaya nga lang dahil kine-claim nitong si Joseph Swan na siya talaga ang gumawa ng carbonized cotton thread na uri ng ilaw at sinasabi niyang kinopya lang daw ito. Kaya naman idinimanda niya itong si Thomas Edison. At alam niyo kung anong nangyari? Natalo itong si Edison. At napilitan siyang i-acquire itong si Swan sa kanyang kumpanya o nagkaroon sila ng isang kumpanya na magkatulong sila. Pero matapos sa mga pangyayaring ito, sa kabila ng lahat, ay nananatiling kay Thomas Edison pa rin ang naging credit. Bakit? Dahil syempre siya ang gumawa ng pinakamaganda at pinakamaayos na version. Kaya naman masasabing may maganda rin namang nagawa itong si Edison, bagaman nangopya nga lang daw. At marami rin nagsasabi na dapat hindi niya raw ginagamit ang mga linyang genius is 1% inspiration and 90% perspiration. Kung hindi naman talaga ikaw ang tunay na gumawa. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye bye.